Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang nadiskubre sa ating mga lawa na gumulat kahit pa sa mga eksperto? Kaya mula sa maswerteng usa hanggang sa hayop na hindi maintindihan ng mga tao ay pag-usapan natin ang 10 nakakagulat na bagay na nadiskubre sa lawa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, tinulungang usa. Mabuti na lamang at mayroong mga taong nakakita sa usa na ito na nahulog at nalulunod sa nagyayalong lawa sa Colorado sa bansang Amerika. Kung kaya't agad silang nakatawag sa mga bombero na nakatutuwang isipin na agad sumaklolo sa hayop. Kung saan buong tapang nilang nilubog ang kanilang katawan upang matulungan ng hayop na makakyat sa ibabaw ng yelo. Agad nilang pinatuyo ang balahibo ng usa at nilagay sa mainit na lugar upang maibsan ang lamig na kanyang nararamdaman. Kung kaya't 3 oras matapos ang kanilang pagkakaligtas ay maayos na ang kalagayan ng usa at pwede na nila itong palayain. Kung hindi nakita ng mga tao at hindi sila nakatawag ng tulong sa mga bombero ay hindi natin may tatanggi na mamamatay ang usa na ito kung saan lalamagin siya dahil sa tubig at maninigas na naging dahilan para madaming mga residente ang humiling ng harang sa lawa upang hindi makapasok dito ang mga hayop at pati na rin mga tao para wala na ring mangyaring ganitong insidente. Number 9, apoy sa lawa. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na hindi lamang tubig ang posible mong makitang umaapaw sa lawa, kundi pati na rin mga apoy? Ganito na lamang ang nangyari sa mga lawang mayroong methane na isang kilalang gas na sadyang madali lamang magliyab. Kung saan ayon sa mga eksperto ay ang mga lawa ang isa sa pinakapinagmumulan ng methane sa ating planeta. Kung kaya't mapapansin na pagkatapos butasin ng mga tao ang nagyelong lawa ay sumisingaw na ang naipon ditong mga methane gas na nang dikitan nila ng apoy ay agad na nagliliyab. Hindi may tatangging sobrang delikado ng mga methane gas dahil 3 beses na mas malakas sila kaysa sa carbon dioxide. At dahil sa paglipas ng mga taon ay mas lalong umiinit ang temperatura ng ating planeta, ay natutunaw na ang mga yelo sa mga lawa ay nakakawala na ang pamatay at sadyang madaling masunog na gas na ito. Number 8, carousel sa yelo. Sa tuwing panahon ng taglamig ay hindi may tatangging sadyang nakakatamad kumilos, pero hindi ito naging hadlang sa pagiging malikhain ng isang tao sa bansang Finland kung saan matatagpuan sa syudad ng Helsinki ang kanyang imbensyon na kung tawagin ay ice carousel. Dulot na humiwa siya ng bilugang hugis sa nagyayalong lawa na kinabitan niya ng motor na naging dahilan para umikot-ikot ito na tila ba isang carousel. Ang motor na kanyang kinabit ay kayang paikutin ng yelo sa loob ng 1 oras na naging dahilan para madaming mga turista at pati na rin mga residente ang bumisita sa kanyang mga nilikha upang makita ito ng malapitan at makasakay pa sa kanyang ginawang carousel sa yelo. Number 7, Goliath frogs. Alam mo ba na hindi lamang ang malaking pangangatawan ang kayang ipagmalaki ng palaka na ito na kung tawagin ay Goliath frogs, kundi pati na rin ang kanilang katalinuhan? Ang Goliath frogs kasi ang isa sa pinakamalaking uri ng palaka sa ating daigdig, pero alam mo ba na ang pinaka nag-iiba sa kanila sa ibang mga palaka ay ang kanilang kahusayan sa pagiging mga magulang, kung saan gumagawa ng sariling lawa ang uri ng palaka na ito, kung saan maghuhukay sila ng butas sa lupa na hahayaan nilang daluyan ng tubig at dito sila manganganak at mangingitlog. Ang kanilang ginawang lawa ay magsisilbing tirahan ng kanilang mga anak upang maprotektahan ng mga ito sa ibang mga isda o hayop na posibleng umatake sa kanila, kung saan ang proteksyon na binibigay ng mga Goliath frogs ang nagiging dahilan para maging hayahay ang pamumuhay ng kanilang mga anak at magkaroon sila ng malaking pangangatawan pagtungtong nila ng sapat na edad. Number 6, kumukulong lawa. Sa dinami-dami ng uri ng mga lawa sa ating planeta ay sigurado akong hindi makakalaing totoo ang lugar na ito sa Morne, Troyes,
Pitons National Park sa isla ng Dominica, kung saan ang kanilang lawa ay tila ba kumukulo at naglalabas ng mainit na singaw o usok na ayon sa mga eksperto ay dahil sa nakahalong sulfur sa tubig na nagpapainit sa temperatura ng lawa hanggang sa halos 100 Celsius. Ang lawa na tinatawag na Boiling Lake ang pangalawang pinakamalaking kumukulong lawa sa buong mundo, kung saan mayroon itong lapad na umaabot sa 200 talampakan at lalim na halos 200. Number 5, kakaibang pangingisda. Sa panahon ng tag-init kung saan kinikailangan ng maraming mga pagkain, ay mayroong kakaibang tradisyon at gawain ang mga residente na naninirahan malapit sa sagradong lawa ng Togo sa kanlurang bahagi ng Afrika, kung saan ang 400 mga kalalakihan ay sabay-sabay na lumulusong sa tubig habang daladala ang kanilang mga panghuling basket, kung saan manghuhuli sila ng mga isda hanggang sa kanilang makakaya. Ang mga isdang nahuli nila ay agad nilang ibibigay sa mga nakakatanda sa kanilang tribo na aatasan nilang magpamahagi ng lahat ng isda sa mga miyembro upang masiguradong lahat ay mabibigyan at makakakain. Number 4, pinakamapanganib na isda. Alam mo ba na hindi pating o ibang mga makakamandag na isda ang tinuturing na pinakamapanganib ng karamihan ng mga tao, kundi ang mga isda na naninirahan sa isang syudad sa bansang Ukraine? Sa syudad ng Chernobyl, sa parehong bansa na naganap ang pinakamalalang nuclear accident sa kasaysayan ng ating planeta, kung saan sinasabing 20,000 taon ang kailangang hintayin upang mawala ang mga radioactive materials dito at maging posible na ulit tirhan ng lugar. Sa tindi ng nuclear accident ay hindi may tatanggi ng mga isdang naninirahan sa lawa sa syudad ng Chernobyl ay naapektuhan din ng pangyayari, kung saan lumaki at nagbago na ang mga itsura ng mga isda na ito at mayroon na din silang radioactive property sa kanilang pangangatawan na sadyang delikadong mahawakan o lapitan man lang. Number 3, cruise sa ilalim ng lawa. Kung lulusungin mo ang isang lawa sa estado ng Michigan sa bansang Amerika, ay sigurado akong magugulat ka dahil sa mayroong nakalubog ditong estatwa ng pagkapako ni Jesucristo, kung saan ayon sa investigasyon ay taong 1956 pa nang ilagay ang krus sa kailaliman ng lawa upang maging alaala ng isang 15 taong gulang na binata na nakalulungkot isipin na nalunod at namatay matapos lumangoy sa lugar. Kung kaya't napagdesisyonan ng kanyang pamilya na bilhin na ang statwa na ito upang maging alaala ng kanilang anak. Ang statwa ngayon sa ilalim ng lawa ay hindi lamang sumisimbolo sa pagluluksa ng pamilya ng nalunod na binata, kundi ay nagsisilbing alay o dasal na rin para sa lahat ng taong nalunod at namatay sa tubig. Number 2, pagpapaulan ng isda. Ano na lamang ang iyong iisipin kung makikita mo ang kakaibang pangyayaring ito, kung saan mula sa eroplano ay pinapaulan at tila ba binabagsak ang libu-libong mga isda. Ang ganitong pangyayari ay ang tinatawag na fish stocking, kung saan ang mga itlog ng isda ay pinapalaki sa loob ng establishmento at pinapakawalan pag napisa at matanda na sila, kung saan agad silang isasakay sa eroplano at papakawalan sa ere sa ibabaw ng lawa na kanilang magiging tirahan. Ang mga isda na ilalagay sa mga lawa ay ang mga isda rin na dati nang nanirahan dito na kasalukuyang hindi na kayang magparami, kung kaya't nakatutulong ang ganitong kagawian upang masiguradong hindi maubos ang populasyon ng isda sa mga lawa at matulungan din silang mapangalagaan ang kanilang teritoryo mula sa mga hayop na tinuturing na invasive at sumasalakay. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito, kung saan mapapansin ang isang kakaibang kuweba na matatagpuan malapit sa isang lawa na sa unang tingin ay akalain mong bunganga ng isang halimaw. Ang pasukan ng kuweba ay naglalaman ng madaming mga matatalim at mahahabang mga bato na tila ba mga ngipin na sigurado akong magbibigay takot sa lahat ng susubok na pasukin ito. Sa kasamang palad ay wala ng kahit na anong impormasyon patungkol sa kakaibang kuweba, kung kaya't hindi pa rin matukoy kung totoo nga ba ito at kung saan ba siya matatagpuan. Number 1, kakaibang nilalang.
Sa unang tingin ay akalain mong dumi o bato lamang ang bagay na ito na kadalasang matatagpuan sa ating mga lawa at karagatan. Kung saan maniwala ka man o sa hindi ay isa itong grupo ng pinagkumpol-kumpol na mga hayop sa karagatan na kung tawagin ay bryozoans, malumot na hayop. Dulot na dahil hindi gumagalaw ang nilalang na ito ay madali lamang silang nababalutan ng mga lumot. Ang mga bryozoans ay mayroong sikmura, bibig at galamay na maglilibot sa tubig at manghuhuli ng mga maliliit na isda at iba pang mga hayop na agad dadalhin sa kanilang bunganga at kakainin ng grupo ng mga hayop. Nakakadiri man ang itsura ng mga bryozoans ay sinasabing nakatutulong sila upang maubos ang populasyon ng mga bakterya na naninirahan sa ating mga lawa. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadami pa nating dapat na imbestigahan patungkol sa ating mga anyong tubig, kung saan hindi lamang ang ating karagatan ang nananatiling misteryo para sa mga eksperto, dahil sadyang madami din tayong posibleng madiskubre sa mga ilog, batis at pati na rin sa mga lawa. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubring ito ang pinaka nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.